lahat ng small-scale mining, Stop meaning all the small. you're going to stop 40% of gold production in the country? Never mind, I don't need gold, no? Do you need gold? What do we do with gold? Why don't you keep trees, no? Who uses gold? You don't need gold to live. Gold is not an essential thing for survival. What you need is clean air, clean water, trees. Tigil muna dapat. So kung meron man nag-ooperate doon, illegal yon. Sa isa sa pinakamahirap na probinsya sa Bicol, matatagpuan ang pinakamayamang deposito ng ginto sa ating bansa. Mahigit 100 taon nang nagmimina ng ginto ang mga taga Aruroy, Masbate. Pero hanggang ngayon, salat pa rin sa yaman ang maraming minero. Nagtitibag pa rin ng bato. Maaga silang namumulat sa kinang ng ginto. Buong umaga nang nagtitibag ang magpinsang Jessie at Reynaldo, pero isang tumpok pa lang ng bato ang kanilang naiipon. Magkano ang bili sa inyo dyan? Ang bayad? 600. 600. Gano'ng karaming bato ang kailangan ninyo makuha para makabuo ng 600 pesos? Tira. Isang buong crack? Ang magulang mo, ang nanay mo tsaka tatay mo, anong trabaho? Naman sa Manila. Sadyang mayaman raw sa ginto ang mga kabundukan ng Aruroy, kaya maraming naiingganyong magtibag kung saan-saan. Anong grade lang ang natapos mo? Grade 5. Bakit ka tumigil sa pag-aral? Ha? Hindi ko na pa gusto may eskwela. Layo pa na eskwela sa amin. Ang karayo. Malayo ang eskwela. Ba't gusto mo magtrabaho? Nakigabulik pa na pa pag bakas ang bukas. Pero ano nga bang kinabukasan ang naghihintay sa mga batang tubog sa ginto? Tulad ng batang si Reynaldo, musmus lang din si Ronald nang pasukin niya ang mundo ng mina. Makalipas ang mahigit 20 taon, hindi pa rin siya nakakawala sa kahirapan at sa mga butas ng minahan. Magkano ang kinikita? Depende po. Kagaya kahapon ma'am, kumita lang ako ng 250 pesos kasi dalawa kami naghukay. Ilang oras kayo nagtrabaho? Bali ma'am, andito sa 5 oras. 5 oras, 250. Opo. Bakit hindi naman yumayaman yung mga karamihan ng tao? Kasi ang mga financiers naman hindi naman taga rito. Ang yung mayaman niya yung mga financiers. Pero yung panners hindi naman actually. Yung gold panners, hindi. Mahigit 10 taon na ang tunnel na ito. Sa simula, malaki-laki pa ang lagusan. Pero habang tumatagal, Parang mahirap huminga dito. Sa ano lang po, basta lang pagdating dito, maluwag naman po. Okay. Parang walang hangin. Dito ma'am, may hangin naman. Dyan may hangin na? Opo. Okay. Ano ko lang ma'am. Maghintay ko lang. Ay, pabutas na. Opo. pagdating sa dulo, isang malalim at madilim na butas ang sumalubong sa amin. 2 oras kayo sa ilalim? Yun may mas tagal pa ho. Hindi po ba delikado yun? Hindi naman no, kasi yung may mga safety dito, kagaya nito, tinitimbiran na yung kahoy na may ano. Hindi po ba bibigay itong mga timber na to? Hindi naman po. Hindi naman?
Ang init naman. Sobrang sikip. Ha? Sobrang hirap. Umaasa sa ginto ang halos lahat ng tao sa Aroroy, Masbate. Marami sa kanila, ito na ang kinagisnang kabuhayan. Ang pagmimina kasi sa Aroroy, halos siya na ang bumubuhay sa buong bayan. Tingnan mo naman Ito, sabihin natin yung mga miners dito is around 6,000. So, ang income nila niyan, napakalaki. Makikita mo naman, meron pang mga bata dyan na ayaw na mag-aral. Kasi nung una, 1 oras lang nila, meron na 1,000 rin. Ganito yung itsura ng isang tunnel dito sa Barangay Syndicate ng mga small-scale miners. Sa bungad, lagi meron silang nilalagay na kung tawagin nila ay timber. Matibay na kahoy para ma-hold at hindi bumagsak yung lupa. Pero dahil 15 years na itong tunnel na ito, tingnan nyo naman, nakakatakot na siyang pasukin kasi anytime mukhang bibigay na ito. In fact, dito nga may crack. Pero kahit sobrang luma na at delikado, nakikipagsapalaran na lang dito yung maraming minero. Delikado. Pero wala man kami magawa, wala man kami magpupuntahan. O ano ba na namin pangabuhay? Wala man kami makukuha na pagkain araw-araw, pang-ulam. Wala bang ibang kabuhayan na pwede? Wala po ma'am, ito lang talagang paraan. Ginto lang po. Hindi pwedeng magtanim, ganon? Wala naman po kasi kaming sariling bundok o sa ibang lugar po, baka meron. Dito sa amin wala. Kaya kami nandito para lang makiukay ng para lang may pakain sa pamilya. 15 anyos lang si Samuel nang simula siyang magtrabaho sa mina. Makalipas ang 12 taon, heto na siya ngayon. Bali ang mga buto, baldado. Hindi kasi yung pinasukan ko, yun, in kulurom eh. Wala silang permit. Ang tinutukoy ni Samuel ay ang Lucky Land 5 Star, isang small-scale mining company na pag-aari ng isang Taiwanese. Matibay ba yung tunnel nila? Hindi. Bakit mo nasabing hindi matibay? Kasi wala naman silang hindi safe kasi wala silang mga timber. Ba't ka pumayag na pumasok? Kasi hindi ko man alam na sabi nila okay yung papasukan natin. Yung pala, hindi. October 2015, nangyari ang kinatatakutan ni Samuel. Nakaupo ako sa parang ganito. Nakaupo ako, tapos bigla lang bumagsak yung bato. Dito sa sa likod. Tapos may kasamang kuryente. Bakit may kasamang kuryente? Kasi yung linalagay namin sa yung iniilawan. Tapos doon namin ginawa yung pagpaputok, yung pagblasting. Ewan ko, parang hindi naman lumindol. Kusa lang siyang bumagsak. Bumigay lang talaga. Tapos tinama ko dito sa likod. Nakuryente ka pa? Opo. Dahil kapos sa pera, hindi na naagapan ang kanyang pagkabaldado. Tiniis na lang ni Samuel ang sakit at ang kapalarang hindi na siya makakapaglakad pang muli.
Meron ka bang mga ipinagdadasal pa? Sana yung dati ko yung katawan, sana makabalik yung katawan ko. At saka kahit ganito ako, yung mga anak ko, matulungan ko pa rin. Sana maka-aral sila kahit makaaral sila kahit ganito yung anak ko eh. Makapag-aral sila kahit kahit ganito yung sitwasyon. Kasi ako wala akong pinag-aralan. Anong gusto mo maging trabaho ng mga anak mo? Kahit magtitinda lang sila yung sa mga sari-sari store, ganun. Tapos yung security, ganun. Security guard. Basta hindi lang bumaya sa akin na ganito. Ganito yung nangyari. Sarado na ngayon ang naturang minahan. Pero patuloy ang pagmimina sa mga kalapit barangay. Marami pa rin ang nagsusugal ng buhay kapalit ng ginto. At isa sa kanila, mismong kapatid ni Samuel. Ipinasaraman ng gobyerno ang minahan kung saan nabiktima si Samuel. Hindi nito napigilan ang pagsulpot ng iba pang illegal na small-scale mines sa Aruroy. Wala, tanay. Dito namin natuntun ang kapatid ni Samuel na si Marjun. Halimbawa kami na mga mahirap, wala naman iba na pagtatrabawan. Parang iba ba na hanap buhay. Kaya ko lang kay wala ko iba na aram na trabaho, ito lang. Hindi ka natatakot na baka madisgrasya ka ulit? Katulad ng kapatid mo? Hindi naman kaya nag-timber naman kami. Hindi na bago para sa mga taga-Aruroy ang makabalita ng aksidente sa loob ng mina. Nito lamang Abril, 8 minero ang namatay sa loob ng mga tunnel ng Aruroy. Pero hindi lang sa buhay ng tao delikado ang small-scale mining activities. Ayon sa DNR, peligro rin ang dulot nito sa kalikasan. Yung mga kababayan natin, ma-imagine nila yung butas ng daga, ano? So, madalas na sa dulo, magsasalusalubong yan at gumagamit sila ng explosives, dinamita na bawal din. Ang magiging malaking kasamaan yan ay pag nag-blast sila, pinaputok yung bundok, dahil sa wala naman sila mga ininyero, kung saan-saan lang sila nagpapaputok, pag nag-collapse yung isang parte, lahat na yan babagsak. Malalim at malawak ang gold deposit sa Masbate. Pero para makuha ito, kailangan mong masundan ng mga bina o ugat ng ginto na nakatatak sa mga bato. Lahat ng minero nag-aagawan sa mga ganitong uri ng bato. So ito yung klase ng mga bato na hinahanap nila, yung parang may ugat, parang may ugat na kulay puti, ang tawag nila bina. Ayan, kasi yung kulay puti daw na yan, na bato na yan, yan daw yung kinakapitan ng ginto. Katulad nito, ito, inano na nila, hati na nila. Meron, nakikita ninyo yung parang dilaw? Gold dust ba ito? Yan daw yung ginto. Nakakabit siya dun sa parang puti na bato. So pwede natin sabihin na ang Masbate ay isa sa mga major na gold district ng Pilipinas. Malaki ang ginto, malaki ang potential na maging large-scale mine,
nasa fault siya. Along the fault siya na sinasabi nating dahilan ng mineralization sa Pilipinas. So that explains why laging nasa mapa ng Pilipinas ang Masbate pagdating sa gold. Araw-araw nakakakuha ng isang sako ng bato ang kada grupo ng minero. Gigilingin ito magdamagan hanggang maging pinong-pinong putik. Ang putik na may ginto ang siya ngayong paiikutin sa pabirik. Kailangang maipaghiwalay ang ginto at ang putik. At para magawa ito, Ano itong nilalagay? Ang mercury yan. Hindi, para saan yun? Sa panghuli ng ginto. Panghuli ng ginto. habang iniikot ang putik, unti-unting kumakapit sa kemikal ang malabuhangin na butil ng ginto. Dalawang gramo ng ginto ang nakuha nila noong araw na iyon, katumbas ng mahigit 2,000 piso na paghahatian pa ng 5 katao. Mercury ay toxic na chemical. Maliit nga ang butas nila pero yung tailings naman nila, Yung waste. yung waste tinatapon naman sa ilog. Ang problema natin, maliit lang yung isa, pero sa isang lugar, marami sila. Na pag pinagsama-sama mo yung tinatapong waste sa ilog, eh para ka rin may large scale. So sa ngayon, ang datos natin, merong unconfirmed ito, pero meron tayong mga 200 hanggang 300,000 na mga small scale miners sa Pilipinas at walang permit. Ito ang dahilan kung bakit ipinag-utos kamakailan ng DENR na ipatigil ang lahat ng small-scale mining activities sa Masbate. Tigil muna dapat sila. So kung meron man nag-ooperate doon, illegal yon. Maraming magugutom na tao. Buti kung mga 10 piraso o kaya 1,000 kayang tustusan kaya yan ng gobyerno. Libo-libo ang bilang dito. Dito lang sa Aruroy, siguro nasa mga 44,000 ang tao dito. O ilan lang ang nakikinabang sa kumpanya? Siguro mga 2,000 lang yon. Wala pa. Pero kung ang mga maliliit na minero ang tatanungin, hindi raw sila, kundi ang malalaking kumpanya ng mina ang dapat sisihin sa pagkasira ng kalikasan. Paano kami magsira, ma'am, na hindi naman kami open pit? Makabutas kami ng 1 metro kwadrado, yun lang ang inano namin sa papunta sa ilalim. Hindi naman kagaya nito na open pit. Na malaki. Oo, hindi. 1 metro kwadrado lang yan. Hindi lang kasi ang libo-libong small-scale miners ang bumubutas sa mga bundok ng Masbate. Sa tapat ng maliliit na tunnel, tanaw na tanaw ang isang bundok na animoy natapyas na ang isang pisngi. At isang napakalaking butas na ekta-ektarya ang lawak.